Magandang umaga po mga kapatid. Mapagpala at maulan, bagamat maulan, salamat po sa Diyos ay tayo po ay nagkatipon. Bilang panimula po, tayo po ay umawit dito po sa page 2. Di ko alam ang dahilan. Tayo po ay umawit. Tayo po ay umawit. Tayo po ay umawit. Hinihiling ko po kay Brother Abel ang opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang umaga na muli ay ibinigay po sa bawat isa po sa amin upang minsan pa kami po ay magsama-sama sa isang layunin upang ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan at maluwalhati. Salamat din po sa panahon na mayroon po kami. Hindi po naging hadlang ito upang kami ay magsama-sama. Salamat din po sa pag-iingat patungo sa lugar pong ito
At patuloy na dalangin po namin maging sa aming pong pag-stay dito, sa aming pong pananambahan ay kasiyan po ninyo ang mga sandali pong ito. At patuloy din po nawa ay makapagbigay din po kami ng mabangong samyo sa iyong banal na paraanan. At salamat din po sa mga kapatid na naglaan ng oras upang sa pamamagitan po nito ay ikaw ay aming malwalhati. At patuloy din po sa mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling, naman po ang kadahilanan, kayo rin po ang siyang patuloy na inaasahan po namin na gagabay at mangunguna po sa kanila. Itulot po ninyo sa mga susunod na pagtitipon, sila rin po ay aming pong makasama. At dalangin din po namin sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman, kayo rin po ang siyang magpagaling sa mga karamdaman na mayroon po sila. At ganun din po, pagpalain po ninyo ang mga sandali pong ito, nawa ay patuloy na pangunahan maging sa aming pong puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita, nawa ay wala rin pong maging hadlang sa mga sandali pong ito. Ganun din po ang anak na iyong gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita. Puspusin po ng inyong pong banal na spirito upang sa gayon ang mga salita mo na mahayag ay magiging pagpapala po sa bawat isa po sa amin. At magiging hamon din po ito sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po. At patuloy din po namin panalangin ang mga pakatiran po namin sa Valenzuela. Ganon din po yung sa Nueva Ecija. Patuloy ay sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang mga sandali ito. Ibinabalik po namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa kapatid sa kanyang panalangin at muli po ay mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. At gayon din po sa ating kapatiran po sa Valenzuela Christian Church. Bagamat wala po silang face-to-face, ay kapiling po natin sila sa pamagitan po ng online. Kaya po magandang umaga po mga kapatid sa Valenzuela. At ang mga announcement po natin, tuwing lingguhang gawain po natin, ito po ay nagpapasimula po tuwing every Sunday po ang ating children's class po tuwing 8:30. Kasunod po nito ang ating Sunday school, ang groupings po, 9:30 po. At ang kasunod po nito ang ating ginagawang 10:30, ang preaching service at ang breaking of bread po. At gayon din po sa mga online na gawain po natin, ang ating prayer meeting po tuwing 8:30 po ng gabi. Gayon din po ang online Bible study. At gayon din po sa mga outreaches po natin, sa Valenzuela Christian Church po every Sunday, bagamat ngayon po ay online po sila. At kasunod po nito ay ang sa hapon po ang Nueva Ecija Christian Church po. Gayon din po, panalangin din po natin ang outreaches po sa Sulib, Children's Class, at ang Bible Study rin po. At gayon din po ang ating pong announcement po sa year-end fellowship po natin. Ito po ay December 26 at 27. Maaari po natin itong i-save na po, save the date po para po magkasama-sama po tayo. At gayon din po sa ating sa ating announcement din po sa ating panahon, kapag po orange warning po ay mag-a-announce po ating local na iglesia na magkakaroon po ng online po kapag po orange warning po. Yan po sa ating screen. Siguro po hindi ko na po patatagalin at tatawagin ko na po ang ating tagapagsalita na si Brother Wilson Gutierrez po. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At salamat po sa ating kapatid na Christian. At para po sa ating mensahe ngayong umaga po, ay makipagbukas po kayo sa akin dito po sa
2 Corinthians chapter 5, verse 21. At ganito po ang ating pong mababasa. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Ang sabi po sa English, for He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng Kanyang mga salita, at tayo po ay saglit na muling manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. May kalayaan po kami na Ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amin pong dalangin naway patnubayan at pangunahan mo po kami sa pag-aaral, pagbubulay ng iyong mga salita upang ang iyong mga salita ay tunay po na magdala ng pagpapala. Ingatan mo po kami sa mga sandali pong ito sa aming pag-aaral sa iyong mga salita. At ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo, idinadalangin na may lakip na taus-pusong pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Una po, yung pong tinutukoy po rito na hindi nakakakilala ng kasalanan ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tinutukoy po rito yung absolute perfection of Christ, yung tinatawag na sinless. Siya po ay walang kasalanan. Yun po ang isang katotohanan na binibigyan din po dito sa ating binasa. Pero ang sabi po rito, bagamat siya ay walang kasalanan, ang sabi ay kanyang inaring may sala. No? Ang tinutukoy po rito ay yung kanyang kaparusahan na inako, yung kaparusahan ng ating mga kasalanan, yung kanyang paghihirap, yung kanyang kamatayan doon sa krus. At yun ay nangyari dahil sa atin. Ibig sabihin po sa lahat ng mga tao. Yun ang dahilan ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Taglay niya ang walang hanggang kabanalan, subalit sa kabila ng kanyang kawalan ng pagkakasala, walang dungis, siya ay nagdusa, siya ay naparusahan. Sapagkat ang parusa ng kasalanan ng bawat isa, ng lahat ng mga tao, ay kanya pong inako sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. At ayon po rito, sabi niya, ang dahilan, the purpose, upang tayo'y maging sa Kanya ay katuwiran ng Diyos. At sa umaga pong ito po yung gusto kong pag nilay-nilayin natin, ito po yung gusto kong bigyan natin ng pagpapahalaga sa ating pag-aaral. Yung tayo po ay ginawang matuwid ni Jesus sa harap ng kanyang Ama. Tayo ay ginawang matuwid ni Jesus sa kanyang Ama. Ito'y isang biyaya. Una, gusto ko po munang tignan natin yung biblical definition of
righteousness. Sa Bible po kasi, ang salitang matuwid, ito po ay nangangahulugan ng tayo po ay mayroong right standing before God. Yan po yung ibig sabihin ng righteousness, matuwid. Mayroong kang tama na kalagayan sa harapan ng Diyos. At kung titignan po natin, in biblical principles, ang panuntunan ng Diyos para ang isang tao ay maging right, yung kanyang standing before God, ay yung kanyang walang hanggang katuwiran. Yun yung kanyang standard. Yung absolute righteousness of God. Kaya po, sa katotohanan yan, maliwanag po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 3, talatang 10. Ano po ang sabi ni Pablo? There is no one righteous. We are all failed. At yan po ang isang kalagayan natin. Siguro basahin natin sa Roma Kapitulo 3, talatang 10, sabi niya, gaya ng nasusulat. Ito yung biblical truth. Maaring yung iba sa atin, iniisip nila na sila ay matuwid sa Diyos. Pero sa katotohanan, ang sabi po, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At ito ang isang katotohanan. Bakit po? Sapagkat ang pagiging matuwid upang tayo ay magkaroon ng tamang katayuan sa harapan ng Diyos, kailangan ma-meet natin yung standard ng Diyos. At yung standard ng Diyos, yun yung kanyang absolute perfection of righteousness. Kaya nga po, ang sabi rin ni Pablo sa Roma 6:23. Ano po ang sabi niya? O Romans 3:23, sorry po. Romans 3:23, ano pong sabi? Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Hindi tayo pumasa doon sa panuntunan ng Diyos. Kaya tayo pong lahat ay fail. Kaya napakalaga po na matutunan natin ang katotohanan ito. Kung titignan natin yung God standard and yung human inability, yung kanyang kakayahan, makikita po natin na ang tao ay hindi po nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Kaya maliwanag po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa bahagi ng ating binasa, na ang pagiging matuwid sa Diyos ay isa lamang regalo at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa umagang ito ay ito'y ating pagninilay-nilayan. Bakit ang ating paggawa ng pagiging matuwid ay hindi naging nakaabot sa Diyos? Sa Isaiah chapter 64 verse 6, sinasabi po, madalas po natin itong naririnig at madalas po natin itong napag-aaralan.
ang katotohanan po na ito. Isaiah 64, verse 6. Katunayan, alam ko ito'y bahagi ng talakayan ng mga pag-aaral sa ating mga groupings. Ano pong sabi rito? Sabi niya, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness, sabi po rito, ang lahat naming katuwiran, ang lahat ng effort, ang lahat ng ginagawa ng tao, ang sabi po rito, ay naging parang basahang marumi. Alam niyo po kung ano yung filthy rags dito? Tinutukoy po rito, kung babasahin natin ang aklat ng Leviticus, noong ibigay po ang mga kautusan ng Diyos, ang filthy rags na ito ay tumutukoy sa pinagduguan ng kababaihan. Yun yung tinutukoy dito. Ganoon karumi. Sapagkat ayon sa Leviticus, yung pinagduguan ng mga kababaihan, yan ay tinuturing na marumi. Ang kanyang higaan, ang kanyang damit, na lalagyan ng dugo, yan ay nagiging karumal-dumal sa harapan ng Diyos. At yun yung filthy rags, unclean. Ibig sabihin, hindi kaaya-aya sa Diyos. Kaya kahit anong gawin ng tao, gaano man ang kanyang katuwiran, gaano man ang kanyang ginagawa, yung kanyang effort, ito po ay hindi nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. No one can become righteous before God through personal goodness or works. Tandaan po natin yan. Kailanman, hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa, sa mga sariling kabutihan. Sapagkat ang Diyos ay napakataas po ng kanyang pamantayan. Tanging kay Kristo lang po natin matatamo ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30, ang sabi po, 1 Corinthians chapter 1, verse 30, datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo, Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Ang sabi po sa English, but of Him are ye in Christ Jesus. Ibig sabihin po, sino po yung tinutukoy po rito? Tayo na mga sumampalataya sa Panginoong Yesus. Tayo na mga tumanggap kay Yesus pagkatapos nating marinig ang mensahe ng magandang balita, ang ebanghelyo na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Tayo na mga naniwala at nagbukas ng ating puso, tayo po, ang sabi po rito, tayo po ang tinutukoy. Kayo yung nanganasa kay Kristo Jesus. Ano pong sabi? Sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos.
Ang ibig sabihin po nito, ito po yung daluyan ng katotohanan tungkol sa ating Panginoon. Ang apat na bagay na ito ay matatamo lamang natin sa pakikipag-isa kay Kristo, sa pananampalataya kay Kristo. Ano po itong mga bagay na ito? Karunungan, katuwiran, kabanalan, at katubusan. Ang apat na katotohanan na ito ay matatamo lamang ng isang tao sa pamamagitan lamang ni Jesus. At yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. At yan ay binigyang linaw ni Apostol Pablo nang sumulat siya sa mga taga-Pilipos sa Philippians chapter 3, verse 9. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos chapter 3, verse 9. Sabi po niya, ito ay personal kay Pablo. Ang sabi niya, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili. Ang tinutukoy ni Pablo po rito, yung achievements niya as a religious person. Alam natin si Pablo, nagsimula ang istorya ni Pablo noong siya ay nagbubunyi, pinapapatay niya yung mga Kristiyano, yung mga sumasampalataya kay Kristo. Siya ay isang pariseo ng mga pariseo. Paul is very religious person. Kinikilala siya bilang isang napakamahigpit na Judaismo. Religious person siya. Siya ay tumutupad sa lahat ng mga kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Hindi lang niya ito na uunawaan, kundi ito ay kanyang tinutupad. Pero anong sabi ni Pablo? Ang gusto niya, sabi niya, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili. Itinuring niya na ang lahat ng kanyang achievements, lahat ng kanyang good deeds, lahat ng kanyang good works, itinuring niya itong walang kwenta sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Sabi niya, sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, to become right in the front of God, hindi po ito magmumula sa atin. Masusumpungan lang po na tayo magiging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo. Kaya sa ating pong iglesia, wala tayong do's and don'ts. Wala tayong gawin mo ito, wag mong gawin ito. Sapagkat hindi tayo po magiging matuwid sa harap ng Diyos sa anumang gawa natin na magmumula sa atin. Magiging matuwid lang tayo sa harap ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo. Yun ang mahalaga. Kaya nga lagi kong sinasabi, salamat sa Diyos kung ikaw ay regular na uma-attend. Pero hindi yan ang makakapagligtas sa iyo. Hindi yan ang magbibigay sa iyo upang ikaw ay maging matuwid sa Diyos. Ang mahalaga ay sampalatayaan mo si Kristo. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. True righteousness
is only found in Christ alone. In Christ alone. Napakahalaga po nun, desisyon na yon. Simpleng desisyon, pero yun ang magdadala sa iyo upang ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Maging right yung iyong posisyon, yung iyong stand sa harap ng Diyos. Kaya nga ang sabi po sa Romans 8:1, therefore, sabi doon, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang anumang hatol. Bakit? Sapagkat pagka ikaw ay tatayo sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay ibinibilang niyang matuwid. Ikaw ay kanya ng pinawalang sala. Yun yung ibig sabihin ng justification. Justification meaning God announced that you are right. Righteous in His sight. Yun ang pagiging pinawalang sala. At napakaliwanag na ang pagiging matuwid ay matatanggap lamang natin sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. The very object of faith ay si Kristo. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing at yung kanyang muling pagkabuhay. Sabi sa Romans chapter 3, nung i-expound ni Paul ang gospel at binigyan niyang diin ang dahilan ng pagkawalay ng tao ay ang kasalanan. At dito sa Romans chapter 3, 21, 22, bago niya wakasan, pagkatapos niyang bigyan diin ang pagkakasala, ang sabi niya, datapwat ngayon, ito po yung dispensation. Yung tinutukoy po rito ni Apostol Pablo ay isang dispensasyon. Sabi niya, datapwat ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksiyan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatwid bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Bagamat nung ibigay ng Diyos kay Moises ang kautusan doon sa bundok ng Sinai, yung tinatawag na the dispensation of law, ibinigay ng Diyos, huwag kang kakain nito, huwag kang gagawa nito, at kung ano-ano pa. Yun ay ibinigay ng Diyos upang kung kanilang tuparin, upang kung kanilang gawin, sila ay ibibilang na matuwid ng Diyos. At kalakip ng pagiging matuwid nila sa Diyos, sila ay pagpapalain ng Diyos. Subalit, napakabigat ng hinihingi ng kautusan. Ang hinihingi ng kautusan ay yung perfect obedience. At tayo po ay nabigo sa bahagi na yon. Ang tao, ang Israelita, ay nabigo sa bahagi na yon. Sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang magkasala sa isang kautusan ay pagkakasala na sa lahat ng kautusan. At yan ang kabiguan natin. Hindi tayo nakatupad sa buong kautusan. Subalit salamat, we receive righteousness by faith. Ito isang biyaya. Ang pagiging matuwid ay regalo lamang ng Diyos. Kanino po? Hindi sa lahat ng tao. Hindi sa mga reliyoso. Ang pagiging matuwid sa Diyos ay regalo niya sa mga sumasampalataya kay Kristo. Naniniwala. Naniniwala na si Kristo ay namatay doon sa krus upang hugasan at bayaran ang iyong kasalanan. Bahagi na nito
ang parusa ng iyong kasalanan, ang kapangyarihan ng kasalanan, at higit sa lahat, ang presensya ng kasalanan. Sapagat bahagi ng pagliligtas ng Panginoon, hindi lang yung kanyang kamatayan, hindi lang yung pag-akyat niya sa langit, kundi muli siya'y darating upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay dadalhin niya doon sa langit upang kahit kailan ay hindi na natin mararanasan at makikita ang kasalanan. Sapagkat doon sa langit, the God's dwelling place is absolutely perfect and righteousness. Kaya maliwanag po ito. Maging dito sa Roma Kapitulo 5:1, binigyan din ni Apostol Pablo na tayo'y inaring ganap sa pananampalataya. Sabi niya, yaman nga mga inaring ganap sa pananampalataya at mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Esokristo. Before, nung tayo po ay hindi pa sumampalataya kay Kristo, tayo po ay enemies of God. Meron tayong pakikipagdigma sa Diyos. Galit ang Diyos sa atin. Actually, hindi sa atin, sa ating mga kasalanan. Subalit, nung tayo'y sumampalataya kay Kristo, ano sabi po rito? Therefore, being justified by faith, pinawalang sala tayo, inari tayong matuwid, inari tayong ganap. Kaya nga po yung word na justification, ito po ay tumutukoy sa paghahayag ng Diyos na ikaw ay walang kasalanan. Napakaganda po nun. At nagkaroon tayo ng mapayapa sa pamamagitan ng ating Panginoon. Dati tayo magkaaway, ngayon tayo may pakikipagpayapa sa Diyos. Dati galit ang Diyos sa atin, ngayon ay itinuturing na tayong mga anak. At yun ay dahil po sa ating pananampalataya. At kailanman ang isang tao, hindi po siya mapapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad at pagsunod sa kautusan ng Diyos. Galatians chapter 2, verse 16, binigyan diin ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ang katotohanan na hindi iaaring ganap ang isang tao sa pamamagitan ng paggawa, pagsunod sa kautusan. Sabi niya, bagamat na alaman na ang tao ay hindi inaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sino mang laman. Mga kapatid, maging aware tayo sa katotohanan ito. Don't mix faith and works to be saved. Sapagkat hindi ka maliligtas kung ang pananampalataya lamang ay dinadagdagan mo pa ng iyong sariling gawa. Kasi ito'y malaking insulto sa Diyos. Malaking insulto sa Panginoon. Kung dinadagdagan ng tao ang pananampalataya sa paggawa, parang sinasabi mong kulang ang ginawa ni Jesus para tayo'y tubusin niya sa ating mga kasalanan. Kaya po naniniwala tayo by faith alone. Sa pananampalataya lang. Sapat na yun. Sapat na yung ginawa ni Jesus. Paniwalaan mo yung ginawa ni Jesus. At ikaw ay pawawalang sala at ituturing niyang matuwid sa kanyang harapan. Subalit, binigyan din ni Pablo na sa lahat ng sumampalataya at naging matuwid sa Diyos,
sa Roma 6:13, pagkatapos na matanggap natin ang ating pagiging matuwid sa Diyos, ninanais din ng Diyos, no? Ninanais din ng Diyos na makita tayo na namumuhay na matuwid. Hindi tayo gumagawa ng katuwiran para tayo maligtas, kundi ngayong tayo ay ginawang matuwid na ng Diyos sa kanyang harapan. Ninanais naman ng Diyos na makita niya ang bawat isa sa atin na namumuhay na matuwid. May pagkakaiba po. Sabi sa Roma 6:13, sabi niya, huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabubuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. Bilang mga naging matuwid sa harapan ng Diyos, inihikayat ngayon ni Apostol Pablo na ngayon naman, dati kung ang ating katawan ay inihahandog natin o pinababayaan natin sa pagkakasala, ngayon naman ay ihandog natin ang ating mga sarili sa Diyos upang mahayag yung katuwiran ng Diyos. Kaya sa tuwing tayo ngayon ay gumagawa ng katuwiran, ang Diyos ang siyang gumagawa sa atin. Bakit po? Upang ihayag niya, makita ng iba ang kanyang katuwiran. Katuwirang hindi galing sa atin, kundi katuwirang galing sa Diyos. Iandog natin, ialay natin yung ating mga buhay. Paano po yun? Ang sabi po sa Roma 12, katunayan, hanggat hindi natin maihandog ang ating mga sarili sa paggawa ng katuwiran ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo makasasamba at makapaglilingkod na katanggap-tanggap sa Diyos. Roma Kapitulo 12, sabi niya, kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ngayong tayong pagkatapos nating sumampalataya sa Panginoon, ibinilang tayong matuwid ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay ihandog natin ang ating mga buhay. Kaaya-aya. Although sa Old Testament, ang mga inihandog, mga patay. Patay na hayop. Bilang paghuhugas, bilang pagsamba sa Diyos. Kaya nga sa aklat ng mga Deuteronomio, ang sabi ng sulat ni Moises, sama kayong mga lalaki, huwag kayong pupunta sa tabernakulo na walang dalang handog. Kailangan sa ating pagparito, sa kanyang harapan, sa kanyang presensya, sapagkat naniniwala tayo na kung saan ang 2 o 3 na nagtitipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. Ano yung dala mong handog? Ang mga buhay natin. Yun yung dahilan bakit tayo narito. Inahandog natin ang ating buhay bilang buhay, banal. Kaya yung pamumuhay na matuwid ay isang bagay na nagiging katanggap-tanggap ang ating paglilingkod, ang ating pagsamba sa Diyos. Subalit, kung patuloy mong inihahandog ang iyong sarili sa kasalanan,
Maaring nawawalan ng kabuluhan ang iyong pagpupuri, ang iyong pagsamba, ang iyong paglilingkod sa Diyos. Yung buhay natin, maging kaaya-aya, ihandog natin. Yung pong good works are the fruit of salvation, not the cause of salvation. Yung paggawa ng katuwiran ay bunga ng ating pagkaligtas, hindi yung dahilan para tayo ay maligtas. Kaya, naway tunay na maranasan natin ang katotohanan ito. Although nakikita ko wala na akong oras. Pero alam ninyo, napakaraming reward ng righteous life. Kapag ka naging maayos ang ating katayuan sa harapan ng Diyos, napakarami pong mga rewards, napakaraming mga benefits. Hindi lang yung salvation. Ang sabi sa Proverbs 12:2, alam niyo po ba na pagka tayo po ay naging matuwid na sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, yung favor ng God, yung God's favor ay patuloy na mararanasan natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Dito sa Proverbs, Kawikaan, chapter 12, verse 2. Ihingi lang ako pa ng mga 5 minuto. 12:2, ang sabi po, ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit kanyang paparusahan ang taong may masamang katha. A good man, a righteous man, in the sight of God, obtaineth favor of the Lord. Yun yung isa sa mga biyaya. Hindi lang yung kaligtasan. Yung favor ng Diyos. Yun yung grace. Yun yung biyaya. No? Mararanasan natin sa buhay natin yun. No? Isa itong blessing. Psalms chapter 5 verse 12. Sabi niya, palilibutan ka ng mga biyaya ng Panginoon. At gusto kong maunawaan natin ang katotohanan na ito. Awit chapter 5 verse 12, sabi niya, sapagkat iyong pagpapalay ng matuwid, O Panginoon, lilibirin mo siya ng paglingap na gaya ng isang kalasag. For thou, Lord, will bless the righteous with favor, with thou compass him as with a shield. Ibig sabihin, punong-puno ka ng biyaya, blessing. Kapag ka naging matuwid ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi lamang ito nagdadala na hindi ka na mapaparusahan sa iyong kaligtasan, kundi mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong araw-araw na buhay. Sa gitna ng mga suliranin sa buhay na ito, mararanasan mo yung favor ng Diyos, yung kalinga ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. At yun ang magdadala sa iyo upang siya'y lalo mong purihin, sambahin at paglingkuran. At yun ang tunay na pagpupuri at pagsamba. Lalo mong ibinibigay ang iyong sarili. God's blessing, guidance, and protection. Yaan ay reward ng Diyos sa mga itinuturing na matuwid sa kanyang harapan. Kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi natin makukuha sa sitwasyon. Sometimes,
Umahanap tayo ng lugar para tayo ay maging mapayapa. Hindi po natin makukuha yan sa anumang bagay. Makukuha lang natin po yan sa Diyos, sa pamagitan ng ating Panginoon. Isaiah chapter 32, verse 17. Ang sabi po rito, at ang gawain ng katuwiran ay magiging kapayapaan, at ang bunga ng katuwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman. Napakaganda po. You receive peace. You experience peace. Righteousness bring peace. Meron tayong mga kapatid po kagabi, yung aming, although konti lang po kami, naging maganda po yung aming Bible study kagabi. Hindi ko na babanggitin yung mga kapatid na iba raw ngayon yung naging buhay nila. Sila ngayon ay mapayapa at hindi na nag-aalala. At saan nang gagaling po yon? Ang sabi nila, hindi naman sa provision, hindi naman sa pera. Sabi nga nila, parang kulang ngayon. Unlike before. Pero mas mapayapa sila ngayon. Mas nagagalak sila ngayon. Yun ay bunga ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. At yan ay sa pamagitan ng ating Panginoon. Yung provision, sapagkat ayon sa Psalms 37 verse 25, God does not forsake the righteous. Hindi niya pababayaan. At ang sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, marami pang mga katotohanan, ang mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa isang taong matuwid. Subalit, tandaan po natin, hindi po tayo magiging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga sariling pagsisikap. Sa ating mga sariling gawa. Ito'y isang karumaldumal na basaan na marumi na tulad ng may bahid ng dugo, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Subalit salamat sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo, ibibilang tayong matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya dito po sa ating teksto, nais ko pong basahin muli sa 2 Corinthians 5:21. Yamang hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Ang aking pong panalangin, nawa ang bawat isa po sa atin ay tunay na masumpungan ang biyaya po na ito. Don't mix good works. We receive righteousness by faith alone. Paniwalaan lang po natin ang ginawa ng Panginoon doon sa krus. Ang mensahe ng magandang balita na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. At siya'y muling nabuhay upang tayo ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Buhay na matuwid sa harapan ng Diyos. At wag din natin pong kalimutan na tayo po na ginawang matuwid ng Diyos, nais din niya na iandog natin ang ating mga sarili sa katuwiran ng Diyos. Let us pray. Ama, salamat po sa iyong mga salita.
Salamat po sa mga pagpapala na inilalaan mo po sa mga tao na naging matuwid sa iyong harapan sa pamamagitan po ng pananampalataya sa aming Panginoong Yesukristo. Tulungan mo po ang bawat isa na sumampalataya sa aming Panginoon. Natalikuran ang paggawa ng mabuti upang makamta ng katuwiran sa iyong harapan. Bagkus sapat ang pananampalataya. Subalit salamat din po, ipinaalala mo sa amin po na tinanggap mong matuwid sa iyong harapan sa pamagitan ng Panginoon. Ninanais mo na ihandog po namin ang aming mga buhay para sa katuwiran mo. Nang sa ganon, ang iyong katuwiran ang siyang mahayag sa mga buhay po namin. At ikaw ay patuloy na maluwalhati. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang mga bagay po na ito. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita, maging sa kapatid na na ginamit po ng Panginoon. Salamat po. At habang po pinagbubulayan po natin ang kanyang mga salita, tayo po ay umawit dito po sa page 36, si Jesus ang umako.
Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, sa mabiyayang oras na ipinagkaloob niyo po. Bagamat po maulan at sa ibang lugar po ay hindi po maganda ang panahon, patuloy na nagpapasalamat po kami at pinagkataon po ninyo na magtipon po kami at magkaroon po ng mga online na pagtitipon para patuloy po na kami po ay makapakinig ng iyong pong mga salita. Salamat po sa aming pong Panginoong Yesus. Tunay po na inako po niya ang kaparusahan ng aming pong mga kasalanan at dahil po sa kanya pong kamatayan, kami po ay nagkaroon po ng biyayang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Muli po, salamat po dahil po nakita po namin na ang bagay po na tinanggap po namin ay hindi bunga ng aming pong mga gawa, kundi ang ginawa ng aming pong Panginoon. At salamat po, ang bawat isa po sa amin ngayon ay meron pong karapatan na makapaglingkod po sa inyo pong banal na harapan. Pribileyo at pagkakataon na kami po ay gamitin po ninyo. Kaya tunay po ang dalangin po namin, ang bawat isa po sa amin na nakakilala at nakasumpong ng biyayang kaligtasan, ang bawat isa rin po sa amin ay magamit po ninyo sa inyo pong gawain. Salamat po sa lahat po ng mga kapatid na nakiisa po sa gawain po sa umaga po na ito. Salamat po sa mga nakapanood din po through online, mga kapatid po sa Valenzuela, at ganoon din po sa mga makakapanood pa po. Ang banal na Espiritu ang patuloy pong pumatnubay sa mga makikinig. Salamat din po sa inyo pong anak na ginamit na naghayag po ng inyo pong mga salita. Patuloy po ang dalangin po namin na kayo po ang magkaloob ng kalakasan at kagalingan po sa karamdaman po ng aming pong kapatid. At patuloy po sa mga kapatiran din po na hindi po namin nakapiling, nawa sa mga susunod pong pagkakataon ay makasama po namin sila. At patuloy, Ama, ang aming pong huling gawain ng breaking of bread. Kayo rin po ang inaasahan po namin na maunguna po sa buong programa pa po na natitira sa umaga po na ito. At ang lahat po ng ito, Ama, ay patuloy amin pong dinadalangin sa matamis na pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Good morning po at God bless po sa ating pong lahat.